Mga kwentong pambata. Munting kasiyahan. Noong unang panahon, sa maliit na nayon sa France, may namuhay na isang babae sa pangalang Mademoiselle Aurélie. Mag-isa siyang nakatira sa kanyang bukirin at masaya na siya sa ganoong buhay. Alam niyo, siya ang uri ng tao na mas mahalaga pa ang pagiging praktikal kaysa masiyahan sa magagarbong kapritsyo. Valis, itali mo ang iyong palda. Sagabal yan sa trabaho. Pero, Mademoiselle, talagang napakaganda nito. Kailangan ko siyang i-display. Oo, madalas isinusuot ni Mademoiselle Aurélie ay hapit na nakataling bota, asul na pandobling damit at sombrero para hindi mainitan ng araw. Hindi rin naniniwala sa pag-ibig si Mademoiselle. Hindi sumagi sa isip niyang magpakasal. At sa edad na 20, natanggihan niya kaagad ang alok sa kanya na kasal kung saan, sa edad na 50, hindi niya yun pinagsisisihan. Talagang nag-iisa lang siya sa mundo. Hindi naman. Meron siyang mga manok, ilang mga baka at mga kabayo na kasama niya doon. Ay nako, makulit ka talagang babae ka. Isang araw, natagpuan ni Mademoiselle ang sarili niya sa isang kakaibang sitwasyon. Ang kapitbahay niya, isang babaeng nagngangalang Odile, ay dumating sa kanilang balkonahe, bit-bit ang kanyang 4 na anak. Mahal na Mademoiselle, kailangan kong pumunta sa nanay ko. Malala ang sakit niya at hindi ko maisama ang aking mga anak at ang asawa ko ay nasa ibang bayan. Pwede bang paalagaan ko sila sa inyo ng ilang mga linggo? Hindi pwede. Bakit ko gugustuhin may tumatakbo-takbo sa bahay ko? Oh, Mademoiselle Aurélie, sige na. Pakiusap, sa inyo muna sila hanggang makabalik ako. Hindi ko kayo aabalahin kung may ibang paraan akong magagawa. Pakiusap, sige na po. Hanggang mainis na si Aurélie sa pangungulit ni Odile. Kung kaya't sa huli, padalos-dalos na rin siyang pumayag na aalagaan ng mga bata. Sige na nga. Mademoiselle Aurélie, maraming salamat talaga. At ito'y umalis na sakay ng karitela. Tiningnan ni Mademoiselle ang mga bata at nag-isip. Gaano ba kahirap alagaan ang mga batang ito? At total, mga ilang araw lang naman sila dito sa akin. Ngunit, doon nagkakamali si Mademoiselle. Naisip niya na kapag napakain na niyang mga bata, matutulog ng mga ito at yun lang. Pero hindi ganon yun. Mademoiselle! Gusto ko na i-strawberry jam! Pero wala ako nun. Kaya pagtiyagaan niyo kung anong meron dyan. Ngayon, tumahimik kayo at kumain. Ayoko ng pagkain yan! Oo, Mademoiselle. Hindi matutulog yung si Elodie kapag hindi siya nakakain ng jam niya. Kapag hindi yan nakatulog, iiyak yan sigurado. Iiyak? Nang dahil lang sa palaman na yan, pambihira. Naku naman. Inis na si Mademoiselle Aurélie sa pag-aalaga ng mga bata. Isa pa, paano niyo malalaman na si Marclette ay palaging umiiyak kapag kinausap ng malakas at pautos na tono ng boses? Naku naman. Sumunod na araw, parang nagiging pamilyar naman si Aurélie sa pagkagusto ni Tinom sa mga magagandang bulaklak. Ngunit yun ay hanggang nang pitasin nito ang lahat ng magagandang liryo at rosa sa hardin at lubusang sirain ito. Opo, siya po ang pinakamakulit sa amin. Naku naman. Walang magawa ang kawawang si Mademoiselle at nagsumbong na lang ng sama ng loob kay Ruby. Sinasabi ko sa'yo, Ruby, hindi ito ang mga hilig kong gawin. Oh, Mademoiselle. Huwag mong pahirapan ang iyong sarili. Sasabihin ko sa'yo, may mga bagay na dapat mong malaman sa pagpapalaki at pamamahala ng mga bata. At ang isa doon ay mahalin sila na parang sarili mo. Medyo nagulat si Mademoiselle sa sinabi sa kanya. Mahalin? Wala siyang minahal na anumang bagay sa kanyang buhay. Maaaring ang bukirin na kanyang tinitirhan. Ngunit yun na yun. At habang siya'y naglalakad at mistulang napapatulala, iniisip ang tungkol sa mga salita ni Ruby, lumapit sa kanya si Elodie. Senyora, para sa iyo ito! Teka, ano? Para sa akin? Anong
Anong gagawin ko dito? Ilalagay niyo po yan sa ulo niyo. Oh, heto. Ayos lang bang itsura ko? Wow! Ang ganda-ganda tingnan ni Mademoiselle Aurelie. Nagulat ng husto si Mademoiselle Aurelie sa sinabi ng munting si Elodie. Nagsimula siyang makaramdam ng kilig at init sa loob ng kanyang dibdib. Bago yun ah. At kaya, lumipas ang mga araw. At di nagtagal nagsimulang maintindihan ni Mademoiselle na ang pagkakaroon ng mga bata ay hindi naman ganoon kahirap. Sa kalaunan na intindihan niya ang mga hilig at kakaibang ugali nila. Mademoiselle, parang hindi ko na po kayang kumain ng gulay. Busog na po ako. Oh, talaga? Kung ganon, sa palagay ko hindi mo na rin makakain ang malaking chocolate cake na ginawa ko kanina. Ano? Malaki ang nagbago sa mga bagay-bagay sa loob ng bahay. Nagsusuot na si Mademoiselle ng apron na puti sa kusina. Bagay na hindi niya pa nagawa kahit kailan. Ngayon, munting Elo, hindi na madudumihan ng malagkit mong mga kamay ang aking palda. Nang gabing yun di umano, nagulat si Mademoiselle sa sarili. Magandang gabi, Mademoiselle. Magandang gabi, mahal. Habang tinitignan niya ang mga natutulog na bata, lumapit siya sa kama ni Elodie. Elodie, mahal? Tulog ka na ba? Sumagot si Elodie sa kanyang tahimik na paghinga. Maya-maya, dahil nawili na ang kalooban ni Mademoiselle Aurelie sa bata, hinalikan niya ng marahan si Elodie sa noo at nagmamadaling umalis ng silid. Nang sumunod na araw, ang lahat ng bata ay nagmarcha patungong silid kainan at inaantok pa. Tanging si Elodie ang parang nasa masayang disposisyon. Wow! Elodie, nakatulog ka ba ng maayos? Sobra po! At bago ako nakatulog, lumapit sa akin si Mademoiselle at hinalikan ako. Ano? Akala ko natutulog ka na. Ay, nako, Mademoiselle. Talaga bang binigyan mo siya ng isang halik, ha? Salamat po, Mademoiselle! Ang lahat ay masayang nagulat sa narinig nila. Si Mademoiselle naman ay hiyang-hiya at hindi makapagsalita tungkol dito. Pero sa kabila ng matapang niyang muka, siya ay masaya. At sa gayon, sa pagtatapos ng 2 linggo, si Mademoiselle Aurelie ay nasanay na kasama ang mga bata. At hindi na siya nagre-reklamo. At isang magandang hapon, habang nakaupo siya sa labas at nakatingin sa daanan, may nakita siyang isang karitelang paparating mula sa malayo. Sino yon? Parang pamilyar. Aba, parang si Odile yung parating. Yuhuu! Mademoiselle! Nakabalik na ako! Nasaan ang mga makukulit kong anak? Oh, naku. Asa na ba sila? Si Tino ay nasa kusina, si Marclet at Marlene ay nasa kwadra, at si Elodie? Asa na ba si Elodie? Oh! Andyan ka lang pala. At tinawag ni Aurelie ang mga bata. Lumapit lahat at niyakap ang kanilang ina na tuwang-tuwa. Nagpaalam sila kay Mademoiselle at naglakad ng palayo patungong bahay nila. Talaga bang ang bahay ay lagi lang tahimik? Tumingin si Mademoiselle sa paligid ng bahay niyang walang laman. Nasanay na siya sa dumadagundong ng mga paa, mga biglang pagtawa ng mga ito at kulitan. At ang lahat ng mga yon, ngayon ay napalitan ng katahimikan. At nagsimula siyang malungkot. Kakaiba itong nararamdaman ko. Mabuti pang pumasok na't makagawa ng tsaa. Dumiretso siya ng kusina na para bang natutulala. Nanginginig ang kamay, inilagay ang lutuan sa kalan at bigla na lang nagsimula siyang umiyak. At wow, umiyak siya. Humagulgul siya at umatungal ng husto. Mademoiselle, anong nangyari? Ang mga bata, wala na sila ngayon sa akin. Oh, Mademoiselle, namimiss mo na ba ang mga bata kagad? Alam mo, huwag mo silang alalahanin. Siguradong napasaya mo ng husto ang mga batang yun dito. Sinuyo ni Ruby ang nalulungkot na si Mademoiselle. Di nagtagal, mas maayos na ang pakiramdam niya na nakaupong nagtsatsaa. Alam kong namimiss mo na ang mga bata pero
Pati si Tinom, napakakulit kaya ng batang yun. Pero may mabait siyang puso, Ruby. Nakita ko yun nang puntahan niya ang mga sisiw at alagaan. Eh yung mga kambal naman. Oh, nakakatuwa kaya sila. May tula pa nga ako na sinulat ng dalawang yun. Kung ganon, hindi ko na kailangan itanong pa ang tungkol kay Elo. Nakuha niyang loob mo. At ganun pa rin naman. Alam mo, Ruby, ang pagmamahal ay marami pa kaysa sa alam ko. Ang mga batang yon ay mga munting kaligayahan. At hindi na lamang siya ang dating si Mademoiselle. Mahal na mahal siya ng mga bata para iwanan siya. Kung kaya't halos araw-araw ang mga ito sa bahay niya. Siya naman ay bumibisita sa bahay nila Odile. At di nagtagal nalaman niya na kahit magkaiba sila sa isa't isa, marami naman silang parehong interes. Palagay ko hindi ko lang pinagbigyan ng pagmamahal kahit kailan. Pero masaya pala na meron ito. At kaya, si Aurelie ay namuhay ng mapayapang buhay dahil nagbago na siya mula sa pagiging isang dating malamigang puso. Nalaman niya na sa pamamagitan ng pagbubukas ng puso at mga mamunting galak sa buhay, ang isa ay pwedeng maging pinakamasaya.